What's up mga sir, ngayong umaga meron tayong i-react na video, and ito yung video na in-upload ni anak ni San Pedro. So to give you a little bit of context bago tayo mag-react doon sa video, previously meron siyang in-upload tungkol sa issue sa motor niya na inaccurate yung reading ng yung kanyang fuel gauge, and doon nagkaroon kami ng konting discussion. So yun na nga, gumawa siya ng panibagong video. So let's go, panoorin na natin. Gawan ko lang ng kung paano daw, bakit daw, kung ano ba yung tinatawag na hibernate reading kapag umaandar ang makina. Meron itong hibernate reading na sa second bar. So ipapaliwanag ko ngayon yun sa inyo kung ano ba yung hibernate reading. Shoutout muna tayo kay pangalan nito. Shoutout muna tayo kay Boss Geno, G-E, capital J-E-N. Go Boss Geno. Yan, pakita na lang kung paano yung hindi yung nahuhula na kami manual, paano. Yan, sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, boss, gagawin ko na to ng content, mention kita. Sige, ito yung request mo sa akin. Tapos si Boss Jamie Gutierrez. Ito si Boss Jamie Gutierrez na to. Pangalan ko dito guys, Jimmy Gutierrez. Ito si Boss Jamie Gutierrez na to. Jimmy Gutierrez na to. Marami na tong content regarding sa mga gauge ng ito pag-reset daw. Pagre-reset daw. Ito ay auto reset. Pakikita ko rin sa inyo sa video ito yung kung paano gumagana yung auto reset niya, na lahat magkasabi mag-recalibrate yan. Sabay na rin yung yung reading ng fuel gauge. Yan. Sige, start na tayo. Pandalin natin ang makina. So yun natin. On natin ang susi. Yan. Pag on ang susi niyan, yan, di ilong ko, hindi siya bababa. Yan ang talagang normal niyan. Kasi puno yung laman ng tangke ko, hindi dapat siya bababa. Yes, correct. So kapag puno yung tangke mo, dapat yung reading doon sa instrument panel mo or sa fuel gauge mo, dapat puno yan. Yan yung normal. Okay? So continue. May tendency, so i-start ko naman ngayon. Start ko, So, kung mapapansin nyo, yung motor niya is mahina yung battery. Tayo, ang lakas ng aking battery. Kung i-start ko na, siguro mga 10 seconds or kasi nagkaka-recalibrate yan. Pag nagbilang siya, magbabawas siya ng isang bar. Narinig nyo? Magbabawas daw ng isang bar after 10 seconds pagkapaandar mo. Yan. Huwag kayo matakot sa ganyan kahit magbawas siya ng isang bar. Kasi nagbabibrate na, marami ng vibration. Tapos yung mga paanong pins ng yung pins ng ating ay Pansin nyo, hindi siya nakakapag-explain ng maayos. So it only shows na hindi siya sigurado or hindi organized yung thoughts niya dito. gagalaw na, gumagalaw-galaw na yun. Kaya bawas ito. Ayan. Walang perfect settings. Ayan. Kasi nagbabibrate na yung paanong fork ng ating fuel gauge, yung fork ng tinidor na kumakapit dun sa carbon. Yun. So kung mapapansin nyo earlier, sinabi niya na yung normal na pag daw is kapag full yung tangke mo, is dapat full din yung reading sa instrument panel mo. Now, dito naman sinabi niya na okay lang daw na magbawas yung fuel gauge ninyo ng isang bar kasi normal lang daw yan kapag umaandaw na yung motor nang dahil sa vibration, which is contradicting doon sa previous na sinabi niya. Hindi po normal na nagbabawas yung ating fuel gauge kahit full tank yung ating motor. Okay, continue. Normal lang yun. Basta ang mahalaga, pag pinatay mo yan, nagbawas na, di ba? Yan, nagbawas na ng isang bar. So, paki-comment daw sa ating comment section kung same ba din yung na-experience nyo na normal lang ba na nagbabawas ng isang bar kahit full tank yung motor ninyo? Kasi para sa akin, hindi talaga normal. Pero puno pa yung tangke ko. O ipapakita niya na recalibrate tayo. Patayin natin. Shut off natin ang makina.
Tayo natin ang makina. Pinatay ko, di ba? Tapos pagbuhay ko, yun, di mo? Di ba? Puno uli. Yan Yan ang tunay na calibration yan. Dapat lagi siya naka-full. Okay lang magbawas siya kasi umaandar yung engine. Diba? Contradicting na naman. And generally guys, yung pag-on and pag-off mo yung susi, hindi yan pagre-recalibrate. Hindi mo makakalibrate yan by simply doing a key combination. Tungkol naman doon sa sinasabi ni Jamie na yung bubunutin pa, hindi mo na kailangan dito sa version 2. Hindi mo na kailangan bunutin pa sa dito sa mismong tangke para lang mag-reset. Kasi pagka nag-reset ka, pagka pinatay mo at binuhay mo yan, automatic yan. Pag pinatay ko yung pinatay ko, di ba? Mag-reset pagka binuhay ko. Yan, nag-recalibrate lahat ng sensor niyan. No, hindi yan. You cannot recalibrate or reset the sensors, the ECU by simply doing a key combination. Yan, kaya bumabalik siya sa full. Yun ang sinasabi ko sa yung optimal. Tapos yung pag nagbawas siya ng isa at naandar ang makina, ang tawag doon, hibernate lang. Kapag full ng tangke mo, tapos full yung reading ng mo, normal daw or optimal. Pero kapag full yung tangke mo and then 2 bars yung reading ng instrument panel mo, hindi daw issue yan, normal lang daw dahil daw yan sa tinatawag na or ang tawag daw dyan is hibernate reading. Basically, it is just made up. So, hindi siya sigurado kung ano yung tamang term doon. So, ang tawag lang niya is hibernate. Before we dive in, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng hibernate. So, ang hibernate, ibig sabihin, pumapasok yung device mo in a low state mode. Basically, sa motor natin, pagka-off natin ng susi, kahit 1 linggo pa yung hindi natin gagamitin, hindi yan mamamatay ng tuluyan yung ating ECU. Pumapasok lang siya sa hibernation or low state mode. Para yan, hindi na kailangan ni ECU mag-relearn ulit the next time na gagamitin mo yung motor. So, i-apply niya lang yung mga natutunan niya sa previous na paggamit mo para mapaandar mo yung motor and hindi niya na kailangan mag-relearn ulit. So, hindi po nag-hibernate reading. Wala pong hibernate reading. Ano lang yan? Kumbaga, guni-guni niya lang yan. So, yun lang guys. I hope you learned something in this video. And if you did, make sure to subscribe and don't forget to leave a like. And with that being said, see you sa mga susunod nating video. Hopefully, meron pa tayong mga ganitong reaction video in the near future.